Kabanata 2451. Ginamit ang maruming bagay na ito para madumihan ang marangal na mukha ng aking ina. Gusto ko talaga siyang sakalin. Ang sabihing naiinis si Zina ay isang maliit na pahayag. Nagbulong-bulungan siya, at kumuha ng tissue paper at maingat na pinunasan ang dugo sa pagitan ng mga noo ng kanyang ina. Walang sinabi si John at ang iba pa. Wala ni isa sa kanila ang nakakaunawa na dugo ang nagligtas sa buhay ni Polly. Sa kabaligtaran, ang mga ekspresyon ng mga doktor na nakibahagi lamang sa pagliligtas ay lubhang nagbago. Bakas sa mukha nila ang takot at pag-aalala ng pilit nilang pigilan si Zina. Gayunpaman, huli na sila. Ikaw, ikaw, ikaw. Biglang naglabas ng matinis na tunog ang mga kagamitan na kababalik lang sa normal. Si Zina, na akmang tatalikod para kausapin si Scarlett at ang iba pa, ay mabilis na tumalikod at tumingin sa kanyang ina. Sa susunod na segundo, lahat ng tao sa silid ay biglang nakaramdam ng pangangilig sa kanilang mga anit. Isang kakaibang lamig ang dumuloy sa kanilang mga gulugod, na pinupuno sila ng isang nakakatakot na premonition. Biglang, isang maitim na ambon ang bumangon mula sa mukha ni Polly na may nakikitang bilis. Ilang segundo pa lang ay kalmado na siya, pero ngayon, nanginginig na ang katawan niya at nanginginig na siya sa sakit. Bumuka ang kanyang bibig nang lumabas ang bula at laway mula sa kanyang mga labi. Sandali pa lang pero naulit ang sitwasyon kanina. Epilepsy. Ang mga doktor sa malapit ay mukhang takot na takot. Mabilis. Mag-isip ka ng paraan. Nanginginig sa gulat ang doktor at nauutal, anong magagawa natin? Ipatawag ang exorcist. Siya ang nagpakalma sa kay Fourth Madam kanina. Kung wala siya, wala tayong magagawa. Parehong konserbatibo ang Hong Kong at Las Vegas, at kahit ang mga doktor ay naniniwala sa exorcism at feng shui. Ang kanilang mga salita ay nagpaputi sa mukha ni Zina. Nakatayo siya roon na nagyelo, tinatanggap ang kanilang mga pagsabog ng takot sa nakatulala na katahimikan. Ang exorcist, yung exorcist na sinasabi nila, hindi pwedeng si Harvey, di ba? Hindi ako makapaniwala, nagsisinungaling ka. Sa takot, dali-daling kinuha ni Zina ang antang-antang na ibinigay sa kanya ni John na nanginginig ang mga kamay at idinikit ito sa katawan ni Polly. Kaagad, huminahon si Polly at tumigil sa pagkakaroon ng mga seizure. Bumalik ang kulay sa mukha ni Zina at bumungad sa kanyang labi ang isang nasisiyahang ngiti. He scoffed triumphantly. Hindi ba sinabi ko sa iyo na walang mali dahil nandito si Mr. Surrey? Tumigil ka. Paglabas ni Harvey sa hall, sinundan siya ng ilang bodyguard na nakaitim na suit. Anuman ang kanilang pananamit, ang mga lalaking ito ay hindi mga bodyguard para sa pamilya Hamilton. Sa malamig na mukha, pinandilatan nila si Harvey. Ang lalaking nangunguna ay isang matipuno at kalbo na lalaki, wala ni isang buhok sa kanyang bilog na ulo. Kinikit niya ang kanyang mga mata at sinabi kay Harvey sa isang mapagpalang tono, "Ikaw si Harvey, tama. Ako ang bodyguard ni Master Surrey, si Levi Surrey." Biglang nagbago ng husto ang kalagayan ni Fourth Madam. Naisip ni Mr. Surrey na isa itong magandang pagkakataon para masaksihan niya ang kakayahan ng isang greenhorn na tulad mo. Umaasa siyang bumalik ka sa mansyon at ayusin ang mga bagay-bagay. Kailangan mong maunawaan na si Mr. Surrey ang numero 1 feng shui master sa Hong Kong. Isang karangalan para sa iyo na matiyak niya ang iyong kakayahan. Kahit na gusto ni Levi na bumalik si Harvey sa mansyon upang iligtas si Polly, ang kanyang pag-uugali ay puno ng pagmamataas. Nakita niya si Harvey bilang isang taong mas mababa sa kanyang posisyon. Kung paano ito nakita ni Levi, ito ay isang malaking karangalan para kay Harvey. Saksihan ang aking kakayahan, lutisin ang problema. Si Harvey ay nanatiling matapang at hindi natinag. Hindi ako isang feng shui expert, at hindi rin ako nagtatrabaho sa lugar na ito. Ano ang punto ng pagsisikap na tiyakin ang aking kakayahan? May problema ba na kahit ang numero 1 feng shui master ng Hong Kong ay hindi malutas?
Kaya't kailangan niya ang isang tulad ko upang tapusin ito. Wala ka bang maraming anting-anting? Kung hindi ito gumana, gumamit na lang ng higit pa. Gustong tingnan ni Harvey si Fabian, kaya wala siyang balak na sayangin ang kanyang oras sa iba. Para naman kay John Surrey. Ang numero 1 Feng Shui Master na ito na lumitaw ng wala kung saan ay hindi man lang nararapat sa kanyang paggalang. Sir York, inilagay mo kami sa isang masamang posisyon. Dahil pinipilit mong maging matigas ang ulo, pinilit mo ang aming mga kamay. Nanlamig ang mukha ni Levi dahil mas nagbabanta ang tono nito. Paalalahanan kita, ito ang utos ni Master Surrey. Isang utos, hindi isang kahilingan. Sana alam mo ang iyong lugar at katayuan, at kung ano ang dapat mong gawin. Mayabang na sabi ni Levi habang nagyayabang, lalong lumaki ang kanyang pagpapahalaga sa sarili habang nagsasalita siya. Dahil nagsalita na si Mr. Surrey, dapat agad itong tanggapin ng batang ito at pasalamatan si Mr. Surrey sa malaking karangalan. Gayunpaman, tila walang sense at taktika ang brat na ito. Mukhang wala talaga siyang balak na sumipsip kay Master Surrey. Malas. Ang utos ni Master Surrey. Ngumiti si Harvey, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Isa ka lang manloloko na marunong sa Feng Shui. Sa tingin mo ba ay naging malaking tao ka dahil lang sa labis na papuri sa inyo ng mga tao? Hiniling. Sino siya sa tingin niya? How dare he order me? Bakit ko siya tutulungan? Dahil isang karangalan na mapabura ng numero 1 Feng Shui Master ng Hong Kong. Sumisigaw ngayon si Levi, at mas nanlamig ang tingin niya kay Harvey. Sa isang salita lang mula kay Master Surrey, hindi ka na makakaligtas sa Hong Kong at Las Vegas. Kaya ang kailangan mo lang gawin ngayon ay tumalikod ng masunurin. Pumunta at manggamusta kay Mr. Surrey, at tingnan kung ano ang gusto niyang gawin mo. Malaking karangalan para sa iyo na isipin ka ni Mr. Surrey. Kung tatanggi ka pa rin, wala kang ibang pagpipilian. Dapat akong humingi ng tawad, ngunit binabalaan kita, hindi kami tatanggap ng pagtanggi. Walang silbi ang pakikipaglaro sa amin. Ngayon, bilisan mo. May impresyon si Levi na sinusubukan ni Harvey na samantalahin ang sitwasyong ito at kumita ng mas maraming kita hanggat maaari. Pagkatapos ng lahat, ang taong kakalabanin niya ay ang numero 1 Feng Shui Master ng Hong Kong. Marami ang gustong magkaroon ng pabor sa kanya, ngunit hindi nabigyan ng pagkakataon. Alam ang lahat ng iyon. Ang tandang brat na ito ay hindi man lang pinahahalagahan ang isang pambihirang pagkakataon. Paano ito posible? Hindi maaaring umiral ang gayong tao. Hindi bababasa, si Levi Surrey ay hindi pa nakakita ng sinumang ganoon. Mula sa pananaw ni Levi, ang mataas na pagpapahalaga ni John Surrey ay matiyak na ang isang tao ay namumuhay ng marangyang buhay na may pera at kababaihan. Hindi mahalaga kung siya ay naging bulag o may kapansanan, ang hinaharap ay magiging maayos. Paanong hindi maa-appreciate ni Harvey ang ganitong gintong pagkakataon? Sa oras na ito, natagpuan ni Levi ang kanyang sarili na nagseselos kay Harvey. Hindi dapat hamarang ang isang alipors mula rito sa daan palabas. Si Harvey, gayunpaman, ay kasing layo ng dati. Siya ay nagpakita ng ganap na walang balak na bumalik sa manor. Kailangan kong magmadali sa bahay para sa hapunan. Sok. Sa palagay ko kailangan nating gawin ito sa mahirap na paraan. Sarkastikong dumura ni Levi, na kasing lamig ng yelo ang mukha. Bata, to think of you still insist on your ways kahit na wala ka nang magawa. Paumanhin, ngunit mukhang maaari lang akong maging bastos sa iyo. Sa tingin mo kaya mong maging mayabang sa iyong pangkaraniwang kakayahan. Halika na, dahil hindi mo pinahahalagahan ang mga pagkakataon at may death wish, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Hinaway-kaway ni Levi ang kamay at saka pinitik ang mga daliri bilang senyales. Dahil ayaw makinig ni Harvey, pilitin niyang kukunin si Harvey. Ilang bodyguards ang pamitik ng mga daliri bago sumugod kay Harvey na may masasamang ngiti. Sampal,
Sampal, sampal. Hindi napigil ang kumilos ni Harvey. Itinaas niya ang kamay at agad na sinampal silang lahat. Sa susunod na sandali, ang lahat ng mga escort ay ipinadala na lumipad bago masakit na bumagsak sa lupa. Hindi sila makabangon ng mahabang sandali. Sandaling natigilan si Levi, hindi matanggap ang nangyari. Tumingin siya sa likod at nakita niyang lahat ang apat niyang kaibigan ay may mga marka ng palad na kulay purplish-black sa kanilang mga mukha. Mukhang malungkot talaga sila. Bastos! How dare you hit me first? Nagalit si Levi, mabangis ang ekspresyon niya na parang hayop. Hinugot niya ang electric baton mula sa kanyang baywang at tumakbo patungo kay Harvey, na paungol. Sampal! Sinampal ni Harvey si Levi, at pinalipad kaagad si Levi. Ipinadala ang epekto. Bumagsak si Levi sa isang malaking tansong pinto sa malapit. Sa mahabang sandali, hindi siya makabangon. Malayo ka sa iyong kalaliman. Pinunasan ni Harvey ang kanyang mga kamay sa tisyo, na nakasulat sa buong mukha niya ang disgusto. Bumalik ka at sabihin mo ito kay John. Kung gusto niyang iligtas ko si Polly, kailangan niyang lumuhad at magmakaawa sa akin. Namamaga ang mukha ni Levi matapos ang masakit na pagpalo mula kay Harvey. Ang kanyang mga mata ay madilim sa puot, at siya ay nanginginig sa galit. May gusto siyang sabihin, pero napagtanto niya na ang ilang ngipin na pala ang nawala sa kanya. Nanginginig ang kanyang gilagid sa sakit habang kumakalat ang sakit sa kanyang bibig. Ang tingin ni Levi kay Harvey ay hindi na napuno ng paghamak, napalitan ng hindi masabi na takot. Harvey, how dash you hurt someone in Hamilton area? Samantala, maraming tao ang dumating, kabilang sina Scarlett at Zina. Hindi mo ba kayang ibaba ang iyong ulo? Kailangan mo bang manggulo dito? Nakakunot ang noo ni Zina habang nakatingin kay Harvey ng masama. Makinig ka, Harvey. Ngayon naniniwala ako na maililigtas mo ang aking ina sa pamamagitan lamang ng isang patak ng dugo. Halika, ipakita mo ang iyong kakayahan. Bibigyan kita ng $1,000,000 kapag nagising ang aking ina. Proud na tiningnan ni Zina si Harvey, siguradong gagawin nito ang gusto niya. Harvey, pahalagahan mo ang pagkakataong ito na gumawa ng pangalan para sa iyong sarili. Ito na ang iyong pagkakataon. Magagamit mo ang Hamilton para makabuo ng iyong katanyagan. Mula ngayon, magkakaroon ka ng lugar sa Feng Shui Field sa Hong Kong at Las Vegas. Hindi na kailangan magpasalamat, kunin mo lang ang pagkakataong ito mula sa akin. Binibigyan kita ng pagkakataong sumikat, Harvey. Maliwanag na si Zina ay lubhang nangangailangan ng tulong, ngunit siya ay napakamataas at mayabang pa rin. Mahirap isipin kung paano ang isang 17 o 18 taong gulang na batang babae ay maaaring maging mapagpakumbaba kahit na malinaw na nangangailangan siya ng tulong. Ngunit kapag naaalala niya kung paano ang kanyang ina na si Polly Bolton, ang pag-uugali ni Zina ay may katuturan. Paumanhin, Miss Hamilton, nagkibit-balikat si Harvey, hindi pa rin natinag. Wala akong interes na maging isang Feng Shui master at hindi ko kailangan kayong mga Hamilton para bigyan ako ng pagkakataon. So, humanap ka ng iba. Ikaw, itinuro ng nanginginig na daliri ni Zina si Harvey. Sa sobrang galit niya, nanginginig ang buong katawan niya sa galit, ang aking ina ay mamamatay. Bilasan mo at gamutin mo siya. Kung namatay ang aking ina, maaari mong pananagutan ito. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Kung may mangyari man sa aking ina dahil sa iyo, papatayin kita at ilibing kasama ng kanyang bangkay. Pinandilatan ni Zina si Harvey, naramdaman niyang namumuo ang kanyang pagkadismaya. Huwag mo nang isipin na mas nasusulit mo ako sa pamamagitan ng pagtigil sa oras. Binabalaan kita, kung hindi mo siya ililigtas, wala kang mapapala. Dahil marami pang ibang tao, kasama sina John at Scarlett, ang umamin sa mga nagawa ni Harvey sa Feng Shui, naisip ni Zina na maililigtas nila si Polly. Dapat magpasalamat si Harvey. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pagkakataon upang gumawa ng isang pangalan para sa kanyang sarili.
Kaya, kinailangan ni Harvey na iligtas ang kanyang ina ng may dignidad sa halip na maglagay ng mapagpanggap na mukha. Hindi ba niya napagtanto kung gaano ka-prominent ang katayuan ng kanyang ina? Dapat siyang pagpalain na ang isang mababang uri na tulad niya ay mabigyan ng pagkakataon na madumisan ang marangal na mukha ng kanyang ina. Miss Hamilton, malamang na hindi mo naiintindihan. Hindi mo deserve ang respeto ko. Tiningnan ni Harvey si Zina ng may paghamak at pagwawalang bahala, hindi nababahala sa kanyang parang bata na galit. Hindi mahirap para sa akin na kumuha ng larawan muli. Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Kung luluhod ka, gagawin ko. Kung hindi, hilingin mo na lang kay Master Surrey na gawin ito. Kung tutusin, siya ang #1 Feng Shui Master sa Hong Kong. Ang ganitong sitwasyon kung saan pumapasok ang yin sa katawan ay malulutas sa loob ng ilang minuto, tama ba? Nagkibit-balikat si Harvey. Nang hindi na sila tiningnan pa, tumalikod na siya at umalis. Yorks, maaari mo ba akong tulungan? Akmang aalis na si Harvey, biglang humakbang si Scarlett at humarang sa daraanan niya. Tulong, napaka-weird. Bakit lahat kayo ay nagsasalita tungkol sa tulong ngayon? Sa tingin mo ba deserve mo ito? Sino ka sa tingin mo, Scarlett? Sa tingin mo ba deserve mo ang respeto ko? Tumingin ng diretso sa mata si Harvey kay Scarlett, interesadong makita kung ano ang isasagot niya. Ang Temple of the Five Virtues ay isang sagradong lugar ng martial arts. Hindi ka ba nahihiya na humingi ng tulong sa isang tao sa walang kahihiyang paraan? Naging pangit ang ekspresyon ni Scarlett, ngunit naalala niya ang utos ni Vince. Dapat mamatay si Fabian. Gayunpaman, wala nang dapat mawala sa Hamilton. Kaya, nabawasan ni Scarlett ang kanyang sama ng loob at taimtim na sinabi, "Young Master York. Dahil alam mo ng lubos ang katayuan ng Temple of the Five Virtues, dapat mo ring maunawaan na ang pagbibigay sa amin ng mukha ay medyo mahalaga. Sa pagsuporta sa iyo ng Temple of the Five Virtue, magagawa mo ang anumang gusto mo sa Southlight sa hinaharap." Napakagaling. Nag-thumbs up sa kanya si Harvey, nakatingin sa kanya na may kunwaring paghanga. Ako ay nasa Southlight sa loob ng maraming taon. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko kung gaano kahanga-hanga ang Temple of the Five Virtues. Dapat ba akong parangalan? Sa kasamaang palad, ang Temple of the Five Virtues ay walang halaga sa akin. Lalong nagdilim ang mukha ni Scarlett na bumabula ang puot sa loob niya. Gusto niyang sampulin si Harvey dahil sa hindi paggalang sa Temple of the Five Virtues. Siyempre, kung handa kang lumuhad at magmakaawa sa akin, wala akong ibang magagawa kundi ang sumang-ayon. Ay, oo, tinitingnan ko lang. Ang pagbagsak ng Hamilton ay malapit na sa double digits, hindi ba? 3 papuri sa pagligtas sa buhay ng isang tao. Hindi mo ba iniisip na bogus iyon? Ikaw ay isang monghe, tama ba? Ang isang monghe ay dapat maging mahabagin sa lahat ng nilalang. Walang mawawala sa iyo sa pagluhod at pagyuko ng 3 beses para iligtas ang isang tao. Dahil ikaw ang dakilang kampyon ng Temple of the Five Virtues, naniniwala akong hindi ka tatanggi. Mali ba ako? Determinado si Harvey na manindigan, habang lumalabas na walang malasakit at walang malasakit sa estado ng kanyang kaaway. Naiintindihan niyang mabuti ang hiling ni Fabian. Sigurado siyang susuko si Scarlett sa kanya at luluhod, ano man ang mangyari. York, binalaan na kita. Huwag masyadong mayabang, kung ang aking ina. Bago natapos ni Zina ang kanyang pangungusap ay biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Nagtataka, nagmamadali siyang sumagot. Ilang segundo lang ay bumagsak ang maangas niyang ekspresyon. Saktong pagkababa niya ng telepono ay napaluha siya. Anong mali? Nang makitang nahihilo si Zina, mukhang kinakabahan si Scarlett. Hindi pwedeng mamatay si Polly. Kung gagawin niya, walang kabuluhan ang plano ni Vince. Nangako si Vince na hahayaan siyang mamuno sa Hong Kong at Las Vegas bilang Young Miss Yorks. Iyon ay, kung gumana ang plano. Sa sandaling ito ay mas balisa si Scarlett kaysa sa humihikbi na si Zina.
Tumatawag ang doktor. Sinabi nila na ang aking ina ay nasa kritikal na kondisyon, kaya mas mabuting maghanda ako. Anong gagawin? Anong dapat kong gawin? Ang pagmamataas ni Zina ay nawala sa manipis na hangin, na parang ang kanyang maput na personalidad ay hindi kailanman umiral sa unang lugar. Siya ngayon ay humihikbi, nalilito at nagpapanik. Mamamatay na ang nanay ko. Mamamatay na siya. Hindi ang aking ina. Bang! Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2455. Nang makitang umiiyak si Zina sa sobrang kaba, nagbago ang ekspresyon ni Scarlett. Dahil sa hindi niya ginustong gawin ito, nanggigigil siya at sa wakas ay nagpasyang sumuko kay Harvey. Ibinaba niya ang kanyang mga tuhod at lumuhod sa maruming lupa. Nagulat si Zina sa kanyang pagkilos. Ang lahat ay natigilan sa kawalan ng ulirat, ang kanilang mga mukha ay hindi makapaniwala. Sino si Scarlett Latehold? Isa siyang mahalagang maimpluwensyang tao mula sa sikat na Temple of the Five Virtues. Gayunpaman, sa ngayon, ang gayong tao ay talagang lumuluhod at ibinababa ang kanyang sarili. Walang pakialam si Scarlett kung paano siya nakita ng iba. Para sa kanya, ang tanging mahalaga ay ang plano ni Vince. Pinipigilan niya ang kanyang kahihiyan, inirapan niya si Harvey. Kontento ka na ba, York? Iligtas mo ba si Polly ngayon? Ngumiti si Harvey na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sinabi ko na, di ba? Isang buhay, 3 pagpapatira pa. Nanginginig si Scarlett. Dahil nakaluhod na siya, nakayuko lang ang katawan niya habang nagngangalit ang mga ngipin. Bang, bang, bang. Sinadya ni Scarlett na ibinagsak ang kanyang ulo sa lupa ng malakas, para pigilan si Harvey na magdulot ng gulo at magdahilan. Kinilabutan si Zina, nilingon niya si Harvey at nagmamakaawa, York. Dahil napilitan si Senior na lumuhad at iuntog ang kanyang noo, hindi mo ba kayang iligtas ang nanay ko ngayon? Nagkibit balikat si Harvey, sa wakas ay nagpaubaya. At kaya, lumiko siya sa kabilang direksyon at tinungo ang pangunahing bulwagan ng tahanan ng Hamilton. Samantala, sinubukan ng mga doktor na iligtas si Polly sa lahat ng mga gastos. Ang gulat at kawalan ng pag-asa ay nakasulat sa kanilang mga mukha. Walang alam sa kanilang dalawa ang gagawin. Kahit na naghihingalo si Polly, ang lakas niya ay ibang bagay. Paulit-ulit siyang nagpupumiglas. Iginagalaw ang kanyang mga paa na parang baliw na babae, pinipigilan ang mga doktor na makalapit. Si John at ang mayabang na Feng Shui Master ay kakaibang nawala. Masyado silang mapagmataas at mayabang, ngunit ngayon, walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Lumapit si Harvey kay Polly na wild na gumagalaw. Sa isang simpleng pagpitik ng kanyang daliri, isang patak ng dugo ang bumagsak at pam-atak ng maayos sa pagitan ng mga kilay ni Polly. Biglang kumalma si Polly na pilit na nagpupumiglas. Ang madilim na ambon na lumabas sa kanyang noo ay nawala sa isang iglap. Pagkatapos nito, ang mga tagapagpahiwatig na kagamitan ay nagsimulang bumalik sa normal. Dahil wala na siyang kontrol, natuwa lang ang mga doktor na gamutin siya. Inutusan sila ni Harvey na huwag panasan ang dugo sa loob ng 3 araw. Pagkatapos, naghanda na siyang umalis sa lugar. Tahimik na tinitigan ni Scarlett si Harvey, kakaiba ang ekspresyon ng mukha nito habang pinag-aaralan siya. Hindi niya akalain na malulutas ni Harvey ang sitwasyon ng ganoon kadali at magtagumpay kung saan nabigo si John. Ginawa ni John ang kanyang makakaya, ngunit natalo siya ni Harvey. Sa pag-iisip niyan, napatulala siya. Si Harvey ba talaga ang exorcist na sinasabi ng mga doktor at nurse sa kanya? Ganun ba siya ka-extraordinary? Naaalala ang nakaraang sandali kung saan napilitan siyang hiyain ang sarili at lumuhad sa harap niya, namuo ang galit sa loob niya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin habang umaagos ang galit sa kanyang mga mata. Kung hindi niya kailangang tiyakin na ligtas ang plano ni Vince, ikakahiya ba niya ang sarili niya?
Kailangan niyang humanap ng pagkakataon para makaganti at mapaluhod sa kanya ang mayabang na lalaking ito. Kasabay nito, nanumpa siya na hinding-hindi na siya luluhod sa harap ni Harvey. Kahit anong halaga, masama ito, masama ito. Hindi rin magtatagal ang unang young master, third young master, fourth young master at ang iba pang mga babae. Iligtas niyo sila. Kailangan nating mabilis na humanap ng paraan para mailigtas sila. Ilang mga medikal na kawani ang biglang pumasok sa bulwagan na sumisigaw. Halata sa kanilang mga mukha ang gulat at takot. Nagulat sila sa biglaang pangyayari. Automatikong napalingon silang lahat kay Harvey dahil alam nilang siya lang ang makakapagligtas sa kanila. Pinunasan ni Harvey ng tisyo ang dugo sa pagitan ng kanyang mga daliri nang mag-isa at kalmado. Binigyan niya si Scarlett ng isang blankong ngiti at mahinang sinabi, "Magkano ang papuri para dito?" Kinagat ni Scarlett ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mukha ay namutla. Ilang segundo lang ang nakalipas, nangako siya na hindi na siya luluhod sa harap ni Harvey. Gayunpaman, ngayon, naiwan na walang pagpipilian, lumuhad siya at ibinaba ang sarili. Ang mga babaeng Hamilton at mga bata sa ikalawang henerasyon ay mahalaga sa mga plano ni Vince. Kaya, hindi isang solong buhok sa kanilang mga ulo ang dapat mapinsala. Kaya lang tiisin ni Scarlett ang kahihiyan alang-alang kay Vince. Itinapon ang kanyang pag-aatubili, kusang loob niyang ibinaba ang sarili kay Harvey. Si Harvey naman ay tumupad sa kanyang salita. Dahil nangako siya kay Scarlett, iniligtas niya ang naghihirap na Hamilton, kasama ang kanilang mga katulong at bodyguard. Gayunpaman, pagdating sa mga katulong at bantay, hindi na kailangang magpakumbaba at humingi ng awa. Pagkatapos ng lahat, para kay Harvey, ang pagliligtas sa kanila ay isang bagay lamang ng ilang patak ng dugo. Nang ang lahat ng miyembro ng Hamilton ay nasa matatag na kondisyon, umalis si Harvey sa bulwagan ng hindi lumilingon. Ngunit nang titignan na sana niya ang haunted hall ng mga ninuno, isang magandang bihis na babae ang lumapit sa kanya at magalang na nagsabi, "The Exorcist of York, Master Surrey wishes to see you." Napakaganda ng babae, at ang kanyang magandang mukha ay natatakpan ng perpektong make-up. Nagsalita siya sa malumanay na nagmamakaawa na tono habang sinusuyo si Harvey, "Gustong humingi ng tawad sa iyo ni Mr. Surrey. Nais din niyang magpasalamat sa iyo. Sana maglaan ka ng ilang minuto para makita siya. Pakiusap tulungan mo siya." Hindi tumanggi si Harvey. Dahil kumilos siya, inaasahang mahahanap siya ni John. Sa katunayan, medyo na-curious siya tungkol sa numero 1 Feng Shui Master ng Hong Kong. Sabik siyang makita kung ano ang meron sa kabila. Anong balak ni John? Ngumiti ang babae, natuwa sa pagsunod ni Harvey. Sumenyas siya bago ihatid si Harvey sa study room. Ang lugar ay orihinal na pinag-aralan ni Fabian. Ito ay isang maluwag na silid na pinalamutian ng mga mararangyang kasangkapan at mga eleganteng dekorasyon, na madaling nagpapakita ng mataas na katayuan ng may-ari nito. Maraming tradisyonal na muebles na inukit mula sa Hainanese yellow flower pear at agarwood, pati na rin ang ilang kakaibang bronzeware. Ang kwarto ay mukhang napaka-classic at tradisyonal, perpekto para sa mga mahilig sa libro at mga taong masipag mag-aral. Habang tinutulak ni Harvey ang pinto, natanong niya si John Surrey na nakatayo sa tabi ng floor-to-ceiling window. Nakasuot siya ng mamahaling suit, na may isang pares ng gold-rimmed na salamin na nakapatong sa tungki ng kanyang ilong. Sa kanyang kamay ay isang tasa ng tsaa. Ang kanyang pose ay nagsasalita ng lakas at biyaya. Ang babaeng nagdala kay Harvey ay mahinang nagpahayag, "Mr. Surrey, nandito si Exorcist York." Napalingon si John sa puntong ito para tingnang mabuti si Harvey. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, "Harvey, medyo magaling ka." Magalang nang umiti si Harvey, walang pag-aalinlangan. "Salamat sa iyong papuri Mr. Surrey. Ang paggamit ng mga patak ng dugo upang sugpuin ang mga masasamang espiritu. Siguro kung saan mo natutunan iyon. Kung maaari mo bang sabihin sa akin ang iyong Panginoon? Gusto kong magbigay galang sa kanila."
Ngumiti si John, sinenyasan si Harvey na maupo sa couch. Ang babae kanina ay nagtimpla ng kape kay Harvey. Pagkatapos noon, umatras siya sa isang sulok para payagan sina John at Harvey na mag-usap. Sumagot si Harvey sa kalmadong tono, I really don't know much about feng shui. Ang aking kakayahan sa paglutas ng mga problema ay isang pambihira lamang. Hindi mo kailangang pansinin ito, Master Surrey. Sa nangyayari, nagkataon lang ba? Humagalpak ng tawa si John at pagkatapos ay nagpatuloy, bihira para sa isang kabataang may ganoong kakayahan na manatiling napaka-mapakumbaba. Ngumiti si Harvey, kahit walang siyang pakialam. Ang numero 1 Feng Shui Master sa Hong Kong ay pinaulanan siya ng mga papuri, ngunit wala siyang pakialam. Bukod sa katotohanang walang interes si Harvey sa Feng Shui at hindi siya makapagbigay ng dalawang shout-out tungkol sa pambabala. Alam din niyang pinupuri siya ni John ng may dahilan. Ang lalaki ay may lihim na motibo, at bawat salita na sinabi niya ay nakakuha lamang ng tugon mula kay Harvey. Balita ko galing ka sa mainland. Nagsanay ka ba sa maalamat na Longhu Mountain? Gayunpaman, sinabi sa akin na ang kapulungan ng mga pari ay hindi kailanman nag-recruit ng mga taong may parehong apelyido. I wonder kung paano ka nakapasok. Sinubukan ni John na subukan si Harvey. Ang mansyon ng pari na matatagpuan sa Mount Longho ay isang banal na lugar ng Feng Shui, sikat sa buong Great H Country. Tulad ng sinabi ko, hindi ako eksperto sa Feng Shui. Wala akong alam tungkol sa Feng Shui. Si Harvey ay nanatiling matatag at nakalaan. Ang dahilan kung bakit ang kanyang dugo ay maaaring magpalayas ng masasamang espiritu mula sa enerhiya ng yin ay dahil siya ay pumapatay sa larangan ng digmaan sa loob ng maraming taon. Ang kanyang layunin sa pagpatay ay napigilan pagkatapos niyang magretiro, ngunit malalim na itong isinama sa kanyang dugo. Sa makatuwid, ang kanyang dugo ay naglalaman ng mga espesyal na katangian. Gayunpaman, ito ay isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Kung gagawin niya, ipapakita niya ang kanyang pagkakakilanlan. Kung ganoon, Master, nakatulala kay John ang sagot ni Harvey. Makalipas ang ilang saglit, napawi ang gulat niya at ngumiti. Madalas kong nakikita kung paano hindi sinasadyang nahanap ng mga tao ang mga sinaunang balumbon at pagkatapos ay natututo sila mismo sa mga dula. Ang gayong talento at swerte ay hindi kapani-paniwala. Walang intensyon si Harvey na ituloy ang paksang ito kay John. Nakasimangot na sabi niya, oo, self-taught ako. Kung gusto mo akong tanungin kung anong libro ang nabasa ko, masasabi ko iyon sa iyo. Iyan ay ang aklat ng mga pagbabago at ang aklat ng Propecia, Tuibetu at Xiaobingge. Casual na binanggit ni Harvey ang ilang mga libro, na lahat ay mga obra maestra ng Feng Shui mula sa Great Country Age. Hindi siya lubos na nagkamali. Kung matatapos ng isa ang pagbabasa ng mga librong iyon, hindi na magiging problema ang pagmaster ng Feng Shui. Oh, nakikita ko. Itinuro sa sarili. Hindi na itinuloy ni John ang kanyang tanong nang marinig niya ang matapat na sagot ni Harvey. Pinag-aralan niyang mabuti si Harvey at sinabing may interes, dahil mayroon kang mga kahangahangang kakayahan at hindi mapagmataas o nagmamadali kapag kaharap mo ako, maaari mo bang sabihin sa akin kung saang mayamang pamilya ka galing? Maaaring pumunta ako sa iyong clan upang suriin ang Feng Shui at physiognomy. Baka magkakilala tayo. Walang pakialam na sagot ni Harvey, sa totoo lang, I come from an upper-class family. Sa kasamaang palad, ang pamilyang iyon ay bumagsak matagal na ang nakalipas. Ganyan ang personality ko kasi marami akong na-experience sa buhay. Nagiging manhid na ako sa maraming bagay, at kaunting sorpresa sa akin. Pero bakit parang na-curious ka sa akin? Bakit ang dami mong tanong? Ano ang sinusubukan mong gawin? Gusto mo ba akong maging tagapagmana mo? Sayang, ngunit wala akong interes sa mga bagay na iyon. Ayoko rin na maging master. Kung iyon ang sinusubukan mong ibenta, mabuti, salamat na lang. Hindi naging hadlang sa pagngiti ni John sa walang pakialam na mga salita ni Harvey. Hindi mo kailangang kabahan ng husto, Harvey.
Tinanong ko kasi dahil na-curious ako. Sumandal si John sa couch at pinaningkitan si Harvey. Isang tao na walang kilalang background o malakas na dibisyon, ngunit pinagkadalubhasaan ang gayong kahangahangang mga kasanayan. Ang sabihing nagseselo si John sa mga kakayahan ni Harvey ay isang maliit na pahayag. Nadama ni John na kahit gaano kahusay si Harvey, hindi maitatago ni Harvey kung paano niya nakuha ang kanyang mga kasanayan dahil wala siyang anumang lakas o malakas na background. Tinuro ni John ang magandang babae na naghatid kay Harvey dito. Ngumiti ang babae bilang pag-unawa at agad na tumawag sa telepono. Hindi nagtagal, pumasok ang ilang gwapong lalaki na nakasuot na may dalang malalaking malita. Buksan. Ikanaway ni John ang kanyang kamay, inutusan silang buksan ang mga trunks. Agad naman silang sumunod. Isang tumpok ng makukulay na banknotes ang ipinakita kay Harvey. Ang isa sa mga ito ay naglalaman ng mga tala na nagkakahalaga ng 1,000 Hong Kong dollars. Ang isa ay puno ng 100 US dollar bill. Ang huling kaso ay puno ng 100 euro notes. Ang mga perang papel ay nakasalansan ng maayos, na naglalabas ng amoy ng bagong tinta. Ang halimuyak ay napakalaki at nag-iiwan sa maraming tao na humihingal. Ang mga lalaking naka-gray na suit ay may inggit. Hindi sila maaaring kumita ng ganoon kalaki kahit na sila ay nagsumikap sa buong buhay nila. Kinikit ni Harvey ang kanyang mga mata na may pagdududa. Bumaba ang tingin niya sa nakabukas na malita bago siya bumaling kay John na may interes. Ano ang ibig sabihin nito, Mr. Surrey? Itinulak ni John ang isang malita ng HKD dollars sa harap ni Harvey at mayabang na sinabi, mayroong 10 milyong HKD dollars dito. Isipin mo ito bilang pasasalamat sa pagligtas sa kay 4th Madam at sa iba pang mga Hamilton. At saka, I was supposed to save those people. Ngunit hindi ako nasa mabuting kalagayan ngayon, at ang gawain ay hindi madali. Kung hindi dahil sa iyo, malamang napatay na ang pamilya Hamilton. Magiging medyo mahirap para sa akin iyon. Ako ay isang tao na marunong magpakita ng kanyang pasasalamat. Kaya huwag mag-atubiling kunin ang pera. Itinulak ni John ang HKD dollars kay Harvey. Ang naunang pagkilos ni Harvey sa pagtanggap ng bank card mula kay Zina ay nagdulot sa kanya na isipin na si Harvey ay isang mersenaryo na magbibid para sa pera ng ibang tao. Malamig na ngumiti si Harvey, parang yelo ang mga mata. Inabot niya ang isang stack ng mga banknotes, binuklat ang mga ito bago walang pakialam na sinabi, si Mr. Surrey talaga ang number 1 feng shui master sa Hong Kong. Napaka-generous mo. Sino ang hindi magagalak kapag nakakita sila ng napakaraming pera? May mas kawili-wiling bagay. Dahil dito, itinulak ni John ang pangalawang kaso kay Harvey. Idinagdag niya ng walang pag-aalinlangan, narito ang 10 milyong USD. Dapat alam mo ang halaga ng palitan. 10 milyong USD ay halos katumbas ng 80 milyong HKD. Casual na kinuha ni Harvey ang isang piraso ng USD dollars, tinitigan ito saglit bago bumulalas, napakabukas palad. Sa totoo lang, hindi ko masimulang ilarawan kung gaano kalaki ang iyong puso. It's just, I was wondering kung bakit ang dami mong binigay sa akin. Matalino kang tao, Harvey. Walang maiinip na makipag-usap sa matatalinong tao. Ngumiti ulit si John. Gusto kong ilihim mo lahat ng ginawa mo ngayon. Malalaman lang ng lahat ng tao sa Hong Kong at Las Vegas na ako, si John Surrey, ang nagligtas sa pamilya Hamilton at hindi ikaw. Kung papayag ka, hahayaan kitang kunin lahat ng perang ito. Paano iyon, Harvey? Ano sa tingin mo? Saglit na natigilan si Harvey, ngunit maya-maya, ang kanyang mga labi ay kumarbo sa isang maliit na ngiti. Ito ay hindi masyadong nakakagulat. Ang unang John ay isang negosyante at ang pangalawa ay isang feng shui master. Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang kanyang reputasyon sa industriya. Kung ang isang maliit na tsismis ay masira ang kanyang reputasyon, ang kanyang buhay at negosyo ay masisira. Dahil doon, handa siyang magbayad ng malaking halaga para manahimik lang si Harvey.
Hindi ka makakagawa ng pangalan para sa iyong sarili, ngunit isipin ang iba pang mga benepisyo. Makukuha mo ako bilang isang kaibigan, kasama ang 10 milyong dolyar na USD. Dapat mong malaman kung gaano ka pambihira at kahalaga ang pagkakataong ito. Sa katunayan, magiging matapang ako at sasabihin na ito ay isang pagkakataon na hindi darating kahit na palampasin mo ito. Tumingin si John kay Harvey nang may kasiyahan, siguradong nasa kamay niya na si Harvey. Napuno ng saya ang mga mata ni Harvey. Kinikit niya ang kanyang mga mata at nag-aalangan na tinanong si John, paano ang huling kaso, sa euros? Batay sa halaga ng palitan, ang halaga ng molita sa euro ay dapat ang pinakamataas. Kaya, ang susunod na kahilingan ay dapat ang pinakamahalaga. Kawili-wili, matalino ka talaga. Ang paghanga ay nakasulat sa buong mukha ni John. Namangha siya sa pag-iisip at katalinuhan ni Harvey. Ikanaway ni John ang kanyang kamay, agad na binaliktad ang molita, hinayaan ang mga perang papel na nakatambak na parang sa isang burol. Ito ay para bilhin ang nakatagong sining na ginamit mo lang para sugpuin ang mga masasamang espiritu, at para magtrabaho ka rin sa Surrey Company. 10 million euros para bilhin ang hidden art ko. Hindi lang iyon, gusto mo rin akong magtrabaho para sa iyo habang buhay. Nang marinig ang mga salita ni John, binigyan ni Harvey si John ng halos kalahating ngiti. Bakas sa kanyang titig ang paghamak. Nagpatuloy siya sa medyo nanunuyang tono, "Oh my! Dapat ay mayroon kang magandang plano, Master Surrey. Hindi ka ba natatakot na baka masyadong maganda ang plano mo at magpakamatay ka?" Napakunot ang noo ng magandang babae sa gilid ni John sa hindi nararapat na mga salita ni Harvey, pakiramdam niya na walang respeto si Harvey kay John. "Nagmamadali ako pagdating ko sa Hamilton Residence, kaya hindi ako nagdala ng maraming gamit." Tila hindi nakuha ni John ang nakatagong kahulugan ng mga salita ni Harvey. Inihagis niya ang isang stack ng banknotes sa harap ni Harvey at ngumisi, "Yeah, my plan is pretty good. Gusto kong mabilis na malutas ang problema dito, ngunit ako ay masyadong ambisyoso. Gayunpaman, ngayong nakilala kita, binibigyan ako ng Diyos ng isa pang pagkakataon. Kapag tinuruan mo ako ng nakatagong sining ng paggamit ng dugo para sugpuin ang kasamaan, maaabot ko ang mas mataas na taas sa feng shui. Maaari akong maging numero 1 feng shui sa buong Grape Country Age. Siyempre, handa akong ibigay ang quote ko sa iyo sa hinaharap. Kabilang dito ang Surrey Company sa Hong Kong. Magiging iyo din ito. Naniniwala ako na ang isang taong walang background na tulad mo ay higit na magampanan ang iyong bahagi sa Surrey establishment." Naglakad si John sa gilid ni Harvey habang nagsasalita, kumpiyansa na kaya niyang hilahin si Harvey. Tinapik niya ang balikat ni Harvey gamit ang kanang kamay at nagpatuloy, "Harvey, tinitiyak ko sa iyo, mabubuhay ka ng masagana at mayamang buhay basta't sumali ka sa Surrey establishment. Magkakaroon ka ng pagkakataong maging isang high-class na tao sa Hong Kong at Las Vegas." Lumawak ang ngiti ni John habang patuloy sa paghabi ng matatamis na pangako kay Harvey. "Sa aking background, kahit na ang mga Hamilton ng Las Vegas ay kailangang umamin sa iyo. Maaari pa kitang i-refer at hayaan kang pumasok sa templo ng 5 virtues. Gagawin ka nilang tao." Natutuwa si John sa kanyang sarili. Hindi lamang siya isang tao na pinahahalagahan ng mahusay na mga talento, ngunit siya rin ay isang napakamalasakit na tao. Siya ay kumikilos na parang nagmamalasakit siya sa kinabukasan ni Harvey, at handang isakripisyo ang lahat para kay Harvey. "Mr. Surrey, malalaki na tayong lahat. Itigil ang pagiging malabo. Hindi na kailangang lumayo pa." Walang saya sa mukha ni Harvey. Sa totoo lang, napaka-sarcastic niya. Inilipat niya ang kanyang tingin upang tumingin sa labas saglit. Binalot ng maitim na ulap ang lungsod, na sumasalamin sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Medyo depressed siya at naiinis. Bagaman ang iyong alok ay maaaring nakatutukso, maaari lamang nitong linlangin ang isang 3 taong gulang. Kung gusto mo akong linlangin,
Natatakot ako na hindi ito gagana. Bata pa ako, pero mas alam ko na. Kung ihahayag ko sa iyo ang aking mga nakatagong sining, hindi ako ang dakilang taong sinasabi mo. Ang naghihintay sa akin ay kamatayan. Hindi ba totoo iyon? Para sa isang feng shui master, walang ibang feng shui master na mas malakas kaysa sa kanya. Maaapektuhan lang niya ng status niya. Napakasinsero mo nung sinubukan mo akong i-recruit, ngunit naniniwala akong papatayin mo ako sa isang iglap kapag nalaman mong mas kapaki-pakinabang sa iyo ang kamatayan. O mali ba ako? Saglit na natigilan si John, natigilan. Hindi niya inaasahan na si Harvey ay napakatuso at nag-iisip hanggang dito. Gayunpaman, hindi niya hinayaang ipakita ang kanyang sorpresa at ngumiti na lang muli. Magiliw niyang tinapik ang balikat ni Harvey at mayabang na sinabi, Harvey, Harvey. Gumagawa ka ng masasamang haka-haka. Ang iyong mga salita ay paninirang puri laban sa akin. I confess, I love fame and money. Ngunit alam ko rin kung ano ang maaari at hindi maaaring gawin. Hinding-hindi ako gagawa ng isang bagay na kasing kilabot ng pagpatay para sa kaunting pera. Mukha ba akong gagawa ng ganoon? Napakabata mo pa, ngunit paano ka magtataglay ng masamang pag-iisip? Si John pagkatapos ay umatras sa kanyang upuan at humigop ng kanyang tsaa. Ngumiti pa siya ng magiliw. Pag-isipan mo, kung talagang kasing delikado ako gaya ng sinasabi mo, bakit kita binigyan ng pera noong una? Bakit kita inimbitahan na magtrabaho sa Surrey establishment? Ngunit dahil kakapasok mo lang sa lipunan, hindi kita masisisi sa pagsisikap mong protektahan ang iyong sarili. Nagkunwari si John na nagpakita ng depressed expression. Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng kanyang kabaitan at pagmamalasakit kay Harvey. He acted na parang nasaktan talaga siya at disappointed na parang naisip ni Harvey na may ulterior motive siya. Hindi natinag si Harvey sa mga kinikilos ni John. Pinikit niya ang kanyang mga mata at walang pakialam na sinabi, wala ka talagang ibang intensyon na kunin ako sa Surrey Company. Kung papasok ako sa Surrey establishment, hindi mo ako kailangang patayin. Sa oras na iyon, maaari mong gamitin ang pera upang pigilan ako at e-pin down ako, o kahit durugan mo ako. Kabanata 2460. Para sa iyo, ang paggamit ng pera upang panatilihing tikom ang iyong bibig ay pansamantalang hakbang lamang. Kung isang araw maubusan ako ng pera, o kung malasing ako, may pagkakataon na ilantad kita. Kung sa ibang tao, wala kang pakialam. Ngunit ang taong nakakaalam ng mga hidden arts ay natural na isang taong pinaka-kinatatakutan mo. Ang dahilan kung bakit mo ako pinananatiling buhay ngayon ay upang makuha ang aking mga nakatagong sining. Kapag nagtagumpay ka, makakahanap ka ng paraan para patayin ako. Siyempre, hindi mo ako papatayin ngayon. Gagamitin mo ako ayon sa nakikita mong akma at susubukan mong matuto ng higit patungkol sa mga nakatagong sining. Ipapagawa mo rin sa akin ang iyong utos bilang kahalili mo. Hindi mo na kailangang magpakahirap para patayin ako. Maaari mo akong ilagay sa bitag ng kamatayan at hayaan akong mamatay nang hindi ko nalalaman. Tumayo si Harvey sa kinauupuan niya at lumapit kay John. Dinampot niya ang isang papel de bangko at bahagyang pinitik iyon. Tumalon ito sa ere at agad na dumikit sa dingding. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Harvey, sino ang hindi gusto ng pera? Sa kasamaang palad, naiinis ako sa pagtanggap ng pera na ibinigay ng isang kasuklam-suklam na tao. Paano ko magustuhan ang ganoong uri ng pera? Ikinalulungkot ko, Mr. Surrey, ngunit tumatanggi akong tanggapin ang iyong alok. Harvey, naiinis ako sa iyo. Galit na galit si John. Hinampas niya ang mesa at galit na umungol. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang gustong ako ang maging Panginoon nila? Alam mo ba kung gaano karaming tao ang gustong pumasok sa Surrey establishment? Alam mo ba kung gaano karaming tao ang gustong sumumpa sa akin, ngunit hindi nabibigyan ng pagkakataon? Hindi mo lang tinanggihan ang alok ko, tinanggihan mo rin ako at siniraan ako. Sino ka sa tingin mo, Harvey?
Hindi mo ba naisip na nalampasan mo na ang linya? Hindi natinag si Harvey, walang emosyon ang mukha. Ikinalulungkot ko, ngunit kailangan ko pa ring makita ang Ancestral Hall upang makita kung maililigtas ko ang hari ng sugal. Kung ililigtas ko siya, naniniwala ako na bibigyan niya ako ng isang bagay na nagkakahalaga ng libu-libong beses kaysa sa iyong alok. Binigyan ni Harvey ng huling tingin ang berdeng notes na nakakalat sa lupa bago umalis. Hayes, kumuha ng tabako si John at basta-basta itong sinindihan. Nagbuga siya ng usok habang pinagmamasdan si Harvey na nawala pabalik. Iginagalang kita at tinatawag kita sa iyong pangalan kapag kinakausap kita, binata. Gayunpaman, mayabang ka pa rin dahil bata ka at masigla. Pinilit mo ang kamay ko. Tuturuan kita ng leksyon ngayon. Ipapaalam ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng maasar sa isang tao ay wala sa iyong liga. Nawala agad ang mabait at maamong John. Sa lugar nito ay ang mabangis at mapagmataas na aura ng isang tinanggihang piling tao. Nang marinig ito, lumingon si Harvey at pinikit ang mga mata kay John nang may maingat na pagsusuri. Oo, ipaglalaban mo ba ako, Master Surrey? Walang ganoon. Maliit na leksyon lang ang tinuturo ko sa iyo para mapagtanto mo ang limitasyon mo.